Tinapay mula sa langit. A daily morning devotion with CRC family. Magandang umaga po sa lahat. Ako po si Sister Carl Hanyasiap ng CRC Makati. Samahan niyo po kami sa ating programang Tinapay mula sa langit, ang pang-araw-araw nating devotion sa salita ng Diyos. Bago po tayo magpatuloy, samahan po ninyo ako sa maikling panalangin. Panginoon, sa umaga pong ito, we open our hearts to your presence. Hinihingi po kami ng iyong gabay sa gawain ito. Bigyan mo po kami ng karunungan na kilalanin ang iyong mga pagpapala at pagpapakumbaba upang pahalagahan ang iyong patuloy na pangangaral. Nawa ang banal mong Espiritu ay kumilos sa aming kalagitnaan at ikaw ay mapurihan. In Jesus' name, Amen. Ang pamagat po ng ating pagbubulayan ay The Complaining Heart of Israel na matatagpuan sa Numbers chapter 11 verse 1 to 3. Atin po itong basahin. Verse 1. Now the people complained about their hardships in the hearing of the Lord, and when he heard them, his anger was aroused. Then the fire from the Lord burned among them and consumed some of the outskirts of the camp. Verse 2. When the people cried out to Moses, he prayed to the Lord, and the fire died down. Verse 3. So that place was called Taberah, because fire from the Lord had burned among them. Ang mensaheng po ito ay naghahatid ng isang salaysay ng banal na paghatol bilang tugon sa mga reklamo ng mga tao na itinatampok ang papel ni Moses bilang isang tagapamagitan. Ito ay nagsisilbing paalala ng mga kahihinatnan ng kawalang kasiyahan at ang kahalagahan ng pagtitiwala sa patnubay at probisyon ng Diyos. Ito ay may 4 na konseptong dapat po nating bigyan pansin. Una, complaints of the people. Ito ay ang mga Israelitang nagrereklamo dahil sa kanilang kahirapang nararanasan. Pangalawa, God's response. Dahil sa reklamo ng mga Israelita, ito ay nag-udyok sa Panginoon na magalit sa paraang maningas ang apoy sa gitna nila at tinupok ang mga ilan sa labas ng kampo. Ang pinakitang pagrereklamo ng mga Israelita ay sumisimbolo sa kawalan ng pasasalamat at pananampalataya ng Panginoon. Pangatlo, Moses' intercession. Isa sa naging tungkulin ni Moses ay ang maging tagapamagitan sa pagitan ng mga tao at ng Diyos. Dahil sa awa at nakitang pagsisisi ng mga Israelita, tunay ngang mahabagin ang ating Panginoon. Pang-4, Taberah. Ito ay ang lugar kung saan naganap ang apoy na ang ibig sabihin ay nasusunog. Ang pangalang Taberah ay nagsisilbing alaala sa kaganapan na nagbigay diin sa kahalagahan ng disiplina. Bilang konklusyon, nais po nating ipabatid ng mensaheng ito sa atin ang mga sumusunod. Una, role of prayer, na ang panalangin o paghingi ng gabay ay nagbibigay kahalagahan lalo na sa mapanghamon na panahon. Panatilihin po natin ang spiritual na koneksyon sa ating Panginoon. Pangalawa, gratitude and contentment. Matuto po tayong magpahayag ng pasasalamat sa maliit o malaking bagay o sa kahit mahirap na sitwasyon. Tumutok sa kung ano ang mayroon ka kaysa sa kung ano ang kulang sa iyo. Pangatlo po ay consequences of negativity. Tandaan po natin na may negatibong epekto ang bawat paggawa ng hindi kaaya-aya o hindi kalugod-lugod sa Panginoon. Panghuli ay ang building resilience. Sa halip na magreklamo, tayo po ay humanap o mag-isip ng solusyon na aangkop sa ating mahirap na sitwasyon. Ang katatagan na ito ay maaaring mag-ambag sa personal na paglago. Tayo po ay manalangin. Panginoon, nagpapasalamat po kami sa iyong provision at guidance. Tulad ng ibinabigay mo po sa mga Israelita sa wilderness, naway magtiwala kami sa iyong kasaganaan at makatagpo ng kasiyahan sa iyong mga pagpapala. Help us to appreciate the simple joys of life and remain grateful for your constant presence. In Jesus' name we pray. Amen. Maraming salamat po sa inyong pakikipagbahagi. Muli niyo po kaming samahan bukas sa ganap na alas 5:30 ng umaga. Lagi po nating pagnilayan ang salita ng Diyos dito sa programang Tinapay mula sa langit. Malaya po ninyong ibahagi ang bidyong ito upang kayo rin ay maging pagpapala sa iba. Pagpalain po tayo ng lahat ng Panginoon. Magandang umaga po.